Alam niyo sa mga nangyayari ngayon, hindi ko malaman kung ano ba yung mga gustong gawin itong ating mga politicians sa ating bansa. Diba? Is it because of prinsipyo, pagpapahalaga sa bayan, sa kaban ng bayan, o politika? No? Kasi after all ng mga pangyayari na ito na, presidente na ang humihingi, nagre-request sa kanila na kung maaari, diba, tigilan na lang yung ginagawang pag-impeach kay Inday Sara. Because clearly, diba, totoo naman yung sinasabi niya. Diba, saan ba mauuwi ito? Ano ba yung kahihinatnan? After yung ma-impeach si Sara, ano na mangyayari? Diba? And sa tingin nyo, basta-basta na lang magpapa-impeach, hindi gagawa rin ng paraan kung halimbawa man itong si Inday Sara para siyempre malusutan niya. Hindi naman sila basta-basta papayag, di ba? And bakit ninyo pinupuro si Sara Duterte? So, yan po yung ilan lang dito sa aking video na to, ang aking gustong bigyan ng sarili kong opinion dahil nga ito ngayon, as nakikita ninyo sa aking title, diba? Yan nasa ulo ko, na ayaw pumapalag itong mga nasa Kongreso, itong Makabayan Block na to, dahil sa pagsasabi ni Bongbong Marcos about wag nang ituloy yung impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Kasi nga, ano bang may hita? Oh, totoo naman, di ba? Mapupunta lang sa wala bandang huli yung mga resources na mas marami pang dapat ayusin. Alright, so bago po ako magpatuloy, welcome sa akin channel. Kung bago pa lang po kayo sa akin channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po, and pakihit ang notification bell para maging aware kayo sa akin mga upcoming content. Any comment, suggestion, or recommendation with regards to this content, please leave it on our comment section. Okay? So balikan nga po natin itong naging pahayag. Bali, ito yung malimit nating makita doon sa Kongreso, sa hearing ng Kongreso, na sila talaga yung ito ata yung mga sinasabi nila, mga nakasuhan na dati, pero bakit nandiyan pa rin sa Kongreso si Franz Castro, no? And mayroon silang statement na bino-voice out nila at kino-contradict nila actually yung request lang naman ito, request ni Bongbong Marcos na may punto naman talaga, but others say it shows na napaka-weak leader ni Bongbong Marcos. After all, nung sinabi niya na papalagan niya si Inday Sara, now suddenly nag-turn around siya 360 or 180 degree from doon sa una niyang sinabi na pagdating dito, bakit niya ginawa daw yun? Mahirap bang intindihin na it's for the good of the whole nations yung purpose? Diba? Kung doon natin babasihan, doon natin titignan, it's the purpose that will serve the interest of most Filipino, no? Hindi nang iilan lamang, hindi lang ni Romualdez, di ba? Pero bakit hindi maintindihan ng mga taong ito? At ito pa ang sinabi nila, palakingin ko lang. Ito yung sinabi. President Ferdinand Marcos Jr. should not interfere in what the House intend to do in holding public official like Vice President Sara Duterte accountable, lawmaker from the House of Representatives Makabayan Block said. Kung gusto nyo talaga maging accountable, no? Lahat yan. Yan yung tatlo. Ito si Castro, si Brosas, tsaka si Raul. Ayan. Ito yung mga ilan sa mga mukhang atin laging nakikita sa Senado at sila yung composed of Makabayan Block na yan. Okay.
At gusto nila wag makialam si Bongbong Marcos. Diba? Nagpahayag lang naman yung tao nung sa loobin niya at ipinaliwanag niya lang naman kung bakit ganun yung gusto niya mangyari. Diba? And if they are really looking for accountability itong mga politiko na to, sana after nitong kay Inday Sara na ginagawa ninyo, gawin nyo rin sa iba. Diba? Gawin nyo rin sa iba sana. Ayan sila ACT Teacher Party List, si Franz Castro nasa gitna, si Arlene Brosas itong nasa kaliwa, at saka yung si Raul Manuel. So sila yung mga nagmumungkahi. Malamang sentimiento ng yan ng Kongreso, di ba? Hayaan ba nila magsalita tong mga to kung hindi sila sumasang-ayon? Di po ba? Okay, matatakpan lang ako. Okay lang yan. So, over the past few months, there had been talk that impeachment complaint would be filed against Duterte for alleged funds use irregularity hounding her offices. The call grew stronger after Duterte threatened Marcos, but the president said an impeachment complaint would not help the country in any way. Which is totoo naman, di ba? Totoo naman in aid of legislation yung ginagawa ninyo. Okay? So, nakagawa na kayo ng batas. Oo. Sabihin natin, may maling nagawa si Sara. Diba? But let the concerned agency ng ating mga kapulisan or kung sino man yan, NBI, DOJ, o whoever it is, na mag-take action. Pero yung kunin ninyo yung buong resources halos para lamang sa ganito. And after nito, ano na? Isusunod nyo ba ang presidente? Isusunod nyo ba yung mga mayroong lahat ng may confidential funds? Di ba? Kaya nagiging lumalabas dito dihado si Inday Sara dahil nasa kanya lang kayo nakapokus. Tas ayaw nyong makikialam ang presidente na humihiling lang naman sa inyo. Di ba? Na kung maaari kasi it will not progress nakagawa na kayo ng batas in aid of legislation yung ginagawa ninyong hearing. Okay? Di sana yan yung pag-asikasuhan ninyo. Ngayon, kung threaten kung ano man yung mga pinagsasabi ni Inday Sara, then do it. Diba? Kasi hindi nila makakasuhan si Inday Sara dahil nga may immune siya sa mga ganon unless ma-impeach siya. Impeachment yung the best para siya ay makasuhan. Okay? Unlike yung ganyan lang. According to Congressman Marcoleta, sa impeachment lang hindi immune ang ating presidente. Pero from the other allegations, hindi pa siya pwedeng kasuhan. Ipinaliwanag yan ni Congressman Marcoleta. Kaya ipinupush nila na ito ay ma-impeach. And after that, the rest will follow. Parang ganun yung mangyayari. Since nakikiusap si Presidente Marcos Jr., sinasalungat nitong mga kongresista dahil nga daw sa misuse of public funds. Balik kayo ng balik doon, bakit hindi ninyo, di ba? Tingnan din yung sinasabi ni Inday Sara na marami siyang mga binanggit na mga tao. Susunod ninyong pag-uusapan, susunod na hearing na alam naman natin na malapit na ang eleksyon. So bakit nyo pinupush sobra itong impeachment complaint na to? Bakit pagka sa tingin ninyo, pag pinasa ninyo yan at dumating sa Senado, sa palagay ninyo, hindi yan mahaharang na alam natin maraming kaalyado din si Inday Sara doon.
So what will happen, di ba? So for the best solution, why not follow yung nire-request ni Bongbong Marcos? Oo, naging tough siya sa una niya sinabi. Yes, because it's his life, wife, and si Romualdez ang na-threaten doon. Pero ano bang sabi niya? Pag pinatay lang naman siya, saka siya papatayin. But lagi nyo nga sinasabi, a threat is always a threat. So go on with your investigations, di ba? Pero kung iisipin natin yung kapakanan ng buong Pilipinas, bakit hindi ninyo pagbigyan si Bongbong Marcos? Okay? If that is really your intention. Kasi hindi naman basta-basta magsasalita din si Sara kung wala siyang patunay. Dahil ba ang natatarget si Romualdez na nagiging speculation ngayon? Siyempre, pag natanggal si Sara, siya yung sitting vice president. So, ganun ba yung mga reason nito? Kaya pinupush talaga. Mahirap kasi yung nakikita ng tao. Diba? Na mismo kayo yung nagpapakita na parang gusto nyo sabihin na weak leader si Bongbong Marcos sa pag-iisip niya sa ikabubuti ng pangkalahatan, hindi ng iilan. So, anong nagiging dating nito? Kayo ang nagpapakita na mahinang leader si Bongbong Marcos. Oras na hindi nyo napagbigyan dyan. Diba? Oo, request lang naman yan. Nasa sa inyo pa rin kung papayag kayo hindi dahil nga wala kayong pakialaman eh. May kanya-kanya kayong power kada agency. But take into consideration yung mga sinabi niya. Sino ba ang gusto ninyong makinabang? Ang taong bayan ba? O yung pangkasarili nyong kapakanan? Yan po ay sentimiento ko lamang bilang isang mamamayan ng Pilipinas na to at nag-express lang ng sarili kong opinion. Kasi let's look on a broader side. Huwag lang tayo mag-focus doon sa kasi may nasabing hindi maganda, may nasabing pangit, kaya tayo dapat gumanti. Which is, obviously, may gantihan naman talagang nangyayari. But if your objective is for this country to become a better, di ba? Doon tayo. Kung ano yung magbibigay ng magandang kinabukasan sa pangkalahatan at hindi ng iilan lamang. So, I hope mapagbigyan, maayos yan, and matagal na proseso din kasi. Matagal na proseso. And dalawa na yung na-impeach natin. Di ba? Si Chief Justice Corona at saka si dating Presidente Estrada. Ano nangyari? Napalawa lang sala, nakatakbo pa. Si Erap, di ba, ng pagka-mayor. Tapos lumabas itong si Chief Justice Corona na wheelchair. So, nauubos lang yung resources. Anong nangyari doon? Mayroon bang batas na nagawa doon? I'm not too sure. The bottom line here is we are wasting our time, effort, resources, and everything, taxes na binabayad namin. For what? Diba? Nakagawa na kayo ng batas, ipa-implement nyo yung mga batas na yan. Di po ba? And kung may kaso talaga si Inday Sara, then i-push nyo yung kaso. Now, if you think the impeachment will open the door for all the cases na gusto nyo yung ibato, then expect the worst. Kasi oras na ma-impeach, halimbawa si Inday Sara, it will cause habok sa buong Pilipinas. And it will turn to worst scenario. For sure yan.
So yun lang po yung gusto kong i-share dito sa aking content. Issue lang po tayo, walang personalan. Okay? Lahat po na aking sinasabi ay pawang opinion ko lamang bilang isang mamamayan ng bansang ito. Dito na lamang, maraming salamat.